Binaha ang maraming lugar sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone na nakaapekto sa libo-libong pamilya. Ayon sa Pag-asa, magtatagal pa ng ilang araw ang ITZZ. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Aabot sa 25,000 mga pamilya o tinatayang higit 100,000 mga individual ang apektado ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Paliwanag ng Pag-asa sa nito ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ito ang pagsasalubong ng hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Ayon naman kay OCD spokesperson Chris Noel Bendijo, aabot sa 58 flooded areas ang naitala sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at BARM. Mula sa bilang na ito, 15 lugar na ang humupa ang pagbaha at 2 pa ang pahupa pa lang. Isa sa pinakapektado ng bayang Kumalarang Zamboanga del Sur, kung kaya naman namahagi na dito ng hot meals at relief packs, habang hindi naman madaanan ng tulay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa kasalukuyan, nasa 174 na mga pamilya o higit 800 katao ang nanatili sa mga evacuation center. Itong mga ganitong pag-uulan, talagang babad, no? Hindi siya kagaya ng bagyo na gumagalaw itong bagyo. Kung kaya kahit papano, kahit malakas ang pagbuhos ng ulan, hindi siya concentrated sa isang area lamang, no? Tinututukan din natin kung mapoprotracted ba yung kanilang pagsistay sa ating evacuation centers. Ito ay talagang resulta ng instruction ng ating Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr., na pagdating sa disaster response, ito ay dapat mabilis, ito ay timely, ito ay dapat continuous, no? Anya, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, may mga ilog na umapaw, habang nakapagtala rin ng insidente ng landslide sa Zamboanga Peninsula at Davao Region. Major impact, hindi kinaya ng river yung binaksak na ulan, tapos tuloy-tuloy pa yung malakas na ulan, kaya po umapaw. Series of thunderstorm for certain provinces na mga inabot po ng flooded areas. Ayon sa Pag-asa, kapag ganitong panahon ay kadalasang nakakaranas ng Mindanao ng epekto ng ITZZ. Base sa ating latest na extended weather outlook, nakikita nga natin yung axis ng ITZZ. Sa ngayon kasi hindi lang sa Mindanao ito nakaka-apekto, pati sa Palawan. So nakita natin at least until Thursday, posible pa rin makaranas yung Mindanao ng maulap na kalangitan, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog rin. Anya, may tsansa pa itong magbago. Paalala ng Pag-asa sa publiko, maging mapagbantay sa mga inilalabas na mga thunderstorm advisory. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.